lang siya ginawa. Is nandyan na yon. So habulin natin hanggang bukas ng hapon kung mabubuo na natin yung sirkito para mabuo na natin at mapaandar natin. So yung finalization ng sirkito ibubuo natin, itatransfer natin sa PCB. Yun yung pinakabahay ng sirkito. At pag nagawa na natin yon, madali ko nang ma-execute yung troubleshooting. So kailangan ko lang yung match up ng power supply circuit na gagawin natin plus yung circuito ng dome rack natin. So I heard hanggang ngayon Friday na lang kayo or next week pa? Wala pa pong... Okay, so hanggang next week makakahapon pa tayo. So ito yung unang components na kailangan kong i-finalize sa inyo na kung tawagin natin siya is power transformer. Ito yung ginagamit na power transformer na pang-electronics. Dalawang klase kasi yung power transformer natin. May mga power transformer na ginagamit sa electrical at meron tayong ginagamit na power transformer sa mga electronic circuit. So definition of power transformer used to change the electrical characteristic of line energy. So ginagamit natin siya na kaya niyang baguhin yung characteristic ng line energy. Paano nagkakaroon ng characteristic yung line energy natin? So sa power transformer, sa pamamagitan ng buong transformer natin, meron tayong tinatawag na primary winding at meron tayong tinatawag na secondary winding. Sa primary winding, magkahiwalay sila guys. Gumamit lang tayo ng E and I core. So yung E and I core, ito yung bakal na ginagamit. Kung saan ito yung basement ng power transformer natin na nakahiwalay yung winding para sa primary at na nakahiwalay yung winding ng secondary. So dito sa primary winding, dito nakapaikot yung winding na magmula doon sa pinaka-starting terminal niya, which is ito yung zero terminal. No? And then, pwede tayong gumamit, it's either the two line, it's either 110 kung 110 volts ang input source natin. Kung 220, kung 220 volts yung input source natin. So si appliances kasi, pag sinabi natin 110 siya, kailangan ipa-plug mo lang siya into 110. At ito yung kauna-unahang piyesang pagdadaanan ng supply natin, dadaan siya doon sa tinatawag natin ano? Plug. LCP. Yes. Ito yung LCP. So option niya, pwede tayo maglagay ng fuse. Okay, so pwede tayong maglagay ng power transformer. So ito yung dalawang linya niya. Ito yung para dito at ito yung para diyan. Kung 220 volts ang kukunin natin. Kung 110 yan, pwede mong tanggalin yan, ililipat mo lang dito. Pag ginamit mo yung 110 terminal, automatic 110 mo lang siya ipa-plug. Pag ginamit mo yung 220 volts terminal, 220 volts mo isasaksak. Ito yung source natin. Okay? Pag linagyan mo ng source yan, meron po tayong iikot na kuryente or current ngayon between the primary winding. So habang umiikot po yung supply natin from this area na tinatawag natin primary winding, nakakapag-produce po siya ng tinatawag nating magnet. So yung magnet between the primary winding, habang umiikot siya, andar lang ng andar yan, nagpo-produce siya ng magnet. And then, on the other side, meron po tayong separate winding na tinatawag nating secondary winding. At ito po yung magsiserve na output at ang magsusupply po sa kanya yung input. So, habang umaandar po yung primary winding, ginagamit siya na katulad niyan, babaguhin po niya, itatransform niya yung current na mataas, itatransform niya into sa mababa. Bakit? Kasi meron tayong secondary winding na ang required voltage output niya is 12 volts. Ano ang mangyayari? Hihigot po siya ng magnet na meron alternating current. So yung magnetism nito, so magnet niyan between the primary and the secondary. So, hinango po siya doon sa magnetic reaction. Usually, pag sinabi nating magnetic reaction, between the reaction of, negative and positive. Sa magnet, pag pinagsama po natin, yung negative at saka positive, nagkakasundo po sila.
So, yun yung principles na hihigop po siya ng magnet reaction na alternating current from primary and secondary. Yun po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa input source natin at nakakapag-produce siya ng 12 volt supply from primary na 220, ita-transfer niya ngayon, ita-transform niya into 12 volts na magre-react in the secondary. Kanya yung tinatawag nating sine waveform, ito yung normal na sine waveform ng 220 volts na AC. So ang mangyayari, liliit at bababa yung current. Sine waveform pa rin ng AC to, pero ang mangyayari, 12 volts na lamang ang mangyayari at ang supply. So yung 220 volts na galing ng primary, iikot yan between the two winding of primary and secondary. Yun yung dahilan kung bakit nabago niya or nababago niya yung characteristic ng line energy dahil yun sa trabaho ng power transformer. Tinransform niya yung alternating current na mataas at binago niya patungo sa pagbabago ng 12 volts. Bakit kailangan po ng mas mababang kuryente? Bakit kailangan niyan i-transform into lower voltage? Meron po kasi tayong tinatawag sa electronic circuits. Required yan. Meron tayong required voltage. Required voltage sa electronics. Kapag ang required voltage sa electronics 12 volts, DC. Ayan po yung dapat nasusuplayan ng power transformer natin. Ito ngayon, yung 12 volts output, ito yung connections, yung zero terminal, ito po yung connections. So sa pamamagitan po ng supply ng power transformer, isusupply natin sa electronic circuit dahil yun yung required voltage niya. Ito ngayon ang aandar. Para yung output supply naman nito, yung tinatawag natin output na magiging supply is DC. Ito na po ngayon yung isusupply natin sa electronic circuit. Ito na yung magpapaandar ngayon ng appliances. Ito yung tinatawag natin appliances. So, kung TV yan, paan niya rin yung TV. Kung radyo yan, paan na rin yung radyo. Kung amplifier yan, paan na rin yung amplifier. Depende sa required voltage ng electronic circuits, kung nangangailangan ng 15 volts, kung nangangailangan ng 30 volts, kung nangangailangan ng more than enough voltage, yung circuito, yun yung ipoprovide at itatap nating transformer para mapaandar niya yung electronic circuits. Sa lahat ba ng appliances ngayon? Actually, yung mga appliances natin na nabibili ngayon, operating in 12 and 5 volts na lang sila ngayon. Yung mga LED TV natin, yung mga Bluetooth speaker, yung mga other electronic appliances natin, nag-ooperate nila ngayon ng 12 volts at saka 5 volts. So, mas lower. Tatandaan ninyo, pag mababa po yung kuryente or mababa yung consumption ng appliances, mas mababa po yung posibleng maging electrical bill natin. Kapag matataas po yung wattage consumption ng mga appliances natin, doon po tumataas yung electricity bill natin. Like for example, mechanical aircon. Yung mga mechanical aircon na to, standard po yan, mga mechanical type. 7,046 or 746 watts or equivalent to 1,000 watts. So yung 1,000 watts na yun po yung consumption ng tinatawag nating aircon na yan. Pag matataas yung consumption, yung wattage niya, mataas din yung kinakain niyang kuryente. Mataas kung kumonsumo ng kuryente. Let's say, ang kinukonsumo nito na 1,000 watts, sabihin na natin 30 pesos a day. I-multiply mo yung 30 pesos a day sa 30 o 900. Isang aircon pa lang yan. What if kung meron kang tatlong aircon sa bahay? 24 hours na po yun yung susakali. One day consumption na yun. 30 pesos. Sabihin na natin, ilang oras ba yung one day consumption natin?
24 8 hours hours. yun. Yung 24 hours ba na yung kinukonsumo natin? Hindi, swerte na yan kapag kumusumo tayo Mga ng 16 hours. Oo. Kasi may mga times na walang tao yung bahay, may mga times naman na fully loaded yung mga user na nasa bahay. So depende yan kung gaano karami yung gumagamit na tao na appliances sa isang bahay. Eh hindi lang naman aircon yung ginagamit natin. Ref, di ba? Ang maganda lang sa ref, meron siyang thermostat na kapag malamig na yan, sa bagay, ganun din naman si aircon kapag malamig na, into yan. Pero kapag kulang na lamig, aandar na naman. But still, yung consumption pa rin niya, mataas. Kanya nga, nakagawa sila at nakaimbento sila ng mga tinatawag nating inverter, ref at saka aircon. At dito, kinuha yung konsepto ng electronic circuit. Kung bakit nagkaroon ng electronics operation yung mga ref aircon natin ngayon. Imagine, bibili ka ng ref ngayon na inverter type 11 or something ilang cubic meter yan. 80 watts na yan mo. 100 watts na natin, sabihin na natin. So yung 100 watts versus sa dating usually mga ref natin sa nauna hindi naman bumababa ng ng 500 pataas. So 500, imagine mo sa 100 watts na bagong inverter na ref ngayon versus 500 watts, ang laki ng agwat. Almost 400 watts yung natitipid mo. Imagine mo lang kung kumukonsumo ng 100 kada araw yung mga non-inverter unit mo. Ilan sila? Times 30 mo yun. Mga appliances mo, mga ibang appliances mo pa. Ito yung mga appliances na malakas kumonsumo sa electricity natin. Ref, aircon, kung non-inverter sila. Mga electrical appliances like electric fan, like flat iron, like rice cooker, like electric kettle. So, direct silang umaandar sa AC nang hindi gumagamit ng electronics. Remember, kapag ang appliances direct na umaandar sa AC, wala siyang electronic circuit, automatic malakas kumonsumo ng kuryente yan. So, nandito tayo ngayon para pag-aralan natin yung konsepto kung paano, no? Usually, kapag in-explain ko sa inyo yung disenyo ng primary at disenyo ng secondary, may isang libro na kung tawagin natin yan, Practical Electronics, nandun yung methods kung paano ibubuo at paaandarin yung mga, or igagawin yung tinatawag nating mga transformer design na merong 1 ampere, may 2 ampere, may 3 ampere. So, ang amperahe naman natin, magdidepende yan kung gaano kalakas yung kumain yung load ng appliances natin. So, yung amperahe, let's say, 3 ampere yan, mataas na rin yan kapag umandar yan. So, ibig sabihin, kahit mag-load ka ng marami dito, kakayanin niya kasi medyo mataas siya. Itong circuitong ibubuo natin na power supply circuit, pwede siya hanggang 3 ampere. So, kaya natin magpaandar ng iba't ibang klaseng appliances, wag lang sobra kataas. So, ang concept naman natin, ibubuo natin yung circuito at itong power transformer, siya yung magbibigay buhay sa electronic circuit natin. Lahat ng mga electronic appliances natin ngayon, gumagamit nitong ganitong klaseng transformer. Dalawang klaseng transformer natin. One is power transformer. Transformer pala yun. Sa electronics. And then yung isa pa, transformer less. Sir Aduana, transformer then minunang tipo. Then ang transformer type gagamit ng chopper. Chopper type. So ibig sabihin sila yung mga tipo ng transformer na maliliit lang. Maliliit lang pero same lang sila nung power transformer. Kung anong kayang gawin ni transformer na malaki, is ganun din naman yung kayang gawin ni transformerless or ni chopper type. So si chopper type, gagamit na lamang ferrite bar, yung pinakabakal niya, ferrite bar na yon, na ito, disposable ito. Disposable. Pero ito, pwede tayo mag-reassemble ng panibago pag nasunog yung winding. Yun ang kaibahan nila. Transformerless, yung bagong mga maliliit na transformer ngayon na makikita natin sa mga bagong appliances, is sila yung mga old unit or old appliances na gumagamit ng transformer. Kanya,
kung tatanungin niyo ako, sir, bakit gumamit sila ng transformerless ngayon? Diba? Karamihan ng mga appliances natin ngayon, sila yung tipong talakasira. Sila yung mga tipong hindi sila gaano nagtatagal kasi nga yung ginagamit nilang mga electronic accessories ngayon, mga pangmabilisan na lang, hindi pang matagalan, pang commercial na sila. Alam naman natin, sa marketing strategy, pag gumawa ka ng matibay na kagamitan sa marketing strategy, hindi masyadong effective yung mga tinatawag nating marketing natin. Bakit? Kasi wala nang gaano masisira ng appliances. Wala nang gaano bibili ng gamit. Pero kung madalas or may lifespan si appliances, every time na nasisira, dahil yung mga tao nakapag-ipon ng pera, may pambili naman, pag nasira na yung gamit, imbes na gumastos na malaki, anong ginagawa ng mga iba tao? Bumibili na lang sila. So, part ng strategy ng marketing yun, kung bakit hindi na sila gumagawa ng mga matitibay na with transformer ngayon, transformerless na lang ang ginagamit ngayon. Actually, meron na nag-ooperate ngayon sa AC, no? Na kung saan Autobots na sila, hindi na gumagamit yung iba ng transformer. Gumagamit na lang sila ng automatic rectifier circuit na ang laman lang nun, capacitor at saka diode, kaya niya mag-produce ng lower supply ng AC na kayang isupplyan ng electronic circuit. So, sa mga susunod na araw, isesend ko sa GC nyo yon, no? Hindi pa ako kasama sa GC ninyo. Pwede nyo akong isama sa GC with the permission of Sir Wesley para sa ganun, lahat ng mga ibang activities natin nakakapag-send din ako sa inyo nun. Kung anong ginagawa kong basic electronics sa kabila, ganun din yung sesend ko. Kaya lang, ahead lang sila sa inyo dahil napaghulihan kayo dahil hindi agad nakapaklase. Pero kung anong naituro ko sa kanila, ganun din naman ituturo ko sa inyo. What is important is, alam nyo ngayon kung paano nag-ooperate yung isang power transformer. Sa pamamagitan ng primary winding, makakapag-transform siya ng electricity into lower current. Yun ay dahil sa disenyo ng secondary winding na ang kailangan lang niyang required voltage 12 volts dahil ito yung enough supply na ibibigay niya sa electronic circuit para mapaandar niya. Sir, meron po bang iba pang disenyo ng secondary winding? Yes, meron pa. Meron tayong tinatawag na multiple transformer. Multiple type. Pag sinabing multiple type, kaya niya maglabas into secondary ng 3 volts, 4.5 volts, 6 volts, 9 volts, up to 12 volts. Multiple output yan. Ito, single output lang siya. But still, ang trabaho ginagawa pa rin ng primary, same, magpo-produce na ng magnet, and then, yung trabaho ng secondary, kahit single voltage siya, o kahit maging multiple output siya, same. So, ang hihigupin lang niya, yung required voltage, para kaya niyang supplyan. Ito yung ibibigay niya supply sa electronic circuits. Pwede siya magbigay ng supply na 3, 4.5, 6, 9, 12. Saan patungo to? Sa electronic circuit din. Kung anong required need supply ng electronic circuit na power transformer, yun yung itatap natin. Kapag ito, or 3 volts, nag-supply tayo rito sa circuit ang ginagawa natin, 3 volts lang yung i-output niya. Kapag ito, 4.5, 4.5. Ang mangyayari dito, AC sa input, ang mangyayari ngayon, magkakaroon na tayo ng DC sa output. So yan ay magtatrabaho naman yung electronic circuit dahil ang next topic ko sa inyo tomorrow is direct current na. So ngayon, alternating current muna ang pinag-uusapan natin, pero magkakaroon ng pagbabago yung AC, yun ay dahil sa electronic circuit para makapag-produce tayo ngayon ng direct current supply na kung saan ayan yung circuitong ibubuo natin. Pipilitin natin bukas, mabuo natin. Paaandarin muna natin yung mga pyesa natin sa karton. Yung karton na doon natin i-connect sa harapan, ipapasak natin or bubutasan natin yung karton, i-mount natin yung pyesa, and then sa likuran doon tayo magsosolder. Temporary. Activity number 1 yung gagawin natin, i-draw ko yung diagram sa harap ng karton, tapos ipapasak natin yung pyesa, and then sa likod nun, isosolder natin siya. Pagka na-connect na lahat yan at nasolder na natin, magtatap tayo ng transformer, paanda rin natin yan.
Kapag napaandar na natin, using voltage checking, using multitester, susukatan natin yung output supply ng 5, output supply ng 12. Kapag nagkaroon ng response yan, umaandar na yung voltahe. Meaning to say, marunong na kayong magbuo ng power supply. So, ilalagay na natin ngayon sa pinakabahay niya, that is PCB. May process yung paggawa natin. Hindi tayo pwede mag-jump kaagad kung paano binubuo. Step by step siya. Okay? So, wala nang maraming tawag ito, confuses. As long na gumamit tayo ng transformer, may nabibiling transformer na ready to use. Gusto mo naman magpa-redesign ng power transformer, mataas, maliit yung amperahe, pwersado yung supply niya, pwede kayo magpa-assemble ng power transformer. Usually, sino yung nagbumubuo at nakakapag-assemble ng ganong klaseng transformer? Yung mga nag-specialize sa rewinding. May mga manpower, may mga specialized technician na ang concentration lang nila is nag-specialize sa rewinding. Noon yun. Pero ngayon, hindi na uso yung rewinding. Kasi lahat ng mga gamit natin ngayon, disposable. O bakit? Bakit? Sir, paano yung mga trabaho na nagre-rewind noon? Hindi tulad noon, malalakas ang kita. Ngayon, hindi na ganun kalakas yung kita. Kasi nga, kung hindi tayo, kung noon matitibay yung gamit, ngayon hindi na ganun kaganda, katibay yung gamit. Kasi nga, sa marketing strategy ng mga company, ng mga establishment, yun yung napag-usapan nila sa buong mundo. Kanya dapat hindi tayo gagawa ng sobrang tibay na appliance. Kailangan masira. Kailangan may lifespan sa loob ng 3 taon, sa loob ng maximum na sa 5 years. Kanya nga meron pa ba kayong appliances ngayon na tumatagal ng 5 taon? UX, sir. May sabuatan pala sir eh. Yes. 5 years warranty. So, 5 years warranty. Sagad na yun. 10 years sa compressor. Oh, 10 years. Kaya lang, anong nasisira doon? Nasisira pa rin naman. Oh. Ano yung warranty binigay nila? Kung 10 years yung compressor, so after 10 years, kumusta na yun? Other yung mga accessories niya, nasisira pa rin. Andyan pa rin yung repair. Pero after nung natapos na yung warranty, wala na. So, anong gagawin ng market ngayon, ng mga company, ng assembly plant? Gagawa na naman sila ng panibagong model. Ang isa pa sa mga strategy nila ngayon, hindi na sila gagawa ng mga old model. Gagawa na naman ng newer or latest model. Na kung saan, ito na yung bibili ng mga tao. Pag bumili yung tao, doblado price na. Pero ang nangyayari, dahil nandyan pa rin yung market, pag gumawa sila ng 1,000, hindi naman lahat nabibenta yung 1,000. Maaring may 200, may 300 pa natitira. Yun yung pinauubos sa market ngayon. Kapag naubos na sa market yun, hindi na sila gagawa ng ganung particular model. Gagawa na naman sila ng yung mas higher level. At siyempre, tataas na naman yung presyo. Ano ang nangyayari sa mga old model? Diyan pumapasok yung nagiging obsolete na sila. Yan yung pumapasok na hindi na masyadong kasi wala nang nakamarket na materyales. Hindi nag-stop na sila sa production. Ngayon, pero ang maganda ngayon, sumasabay yung repair natin sa technology. Bakit? Pag nasira yung board ng ref aircon ngayon, no? Sabi nila, disposable yung board, pero dahil sa Pilipino tayo, yung disposable sa atin, nagiging repairable sa atin. Kanya nga yung ibang lahi, mas gusto nilang nagiging empleyado yung mga Pilipino dahil daw sa magagaling mauutak yung mga Pilipino. Okay? Part lang ng trabaho natin yan. So bukas, may continuation tayo sa topic na to. What is important? Yung operation. Pero ituturo ko sa inyo kung paano yung eksaktong testing method, testing procedure. Ito, kasabay na rin natin yung mga additional topic bukas. So, magta-topic ako bukas ng rectifier diode, kasama na yung filter, capacitor at resistor, and then to follow yung voltage regulator para bukas makapag-start na tayo sa assembly. Okay? Mag-provide kayo ng mga karton, individual karton na kahit ganito lang kalalaki. No? Bangkanita, doon natin sa harap, i-drawing natin yung power supply board. Yan, pwede yan. Pwede yan. Power supply board, tapos yung drawing, doon natin ilalagay yung mga pyesa. Huwag nyo iwawala yung mga pyesa, mahirap hanapin yung mga ibang accessories niyan. Walang nabibili masyado rito sa probinsya natin ngayon.
punta ka pa ng Angeles, punta ka pa ng Mabalacat, no, para makumpleto mo lang yung mga gamit na yan. Okay? Sir, ba't karitak na po magtindang kain eh? Sa source po na rin kain. Kasi yung mga marketing strategy pa rin, board na yung binibentang material. Buo na po. Limitado Oo. lang. Kanya ko, konti na lang yung nagmamarket ng mga accessories na material. Pero parang malakas yung ganun. Parang malakas yung ganun business, no? Eh kung mag-stock ka nga naman ng maraming pyesa ngayon, hindi naman nabibili, anong mangyayari sa pera mo? Tulog. Dalog. Matutulog. Hindi mo nang pwedeng i-bargain yung mga pyesa. Wala siya. Kung nabili mo ng 10 piso, hindi mo naman pwedeng i-market na 5 piso. O malulugi ka pa rin. Kaya lang, maghintay ka kung sino yung mga customer na bibili dito sa tig sa 10 piso mo. What if kung puhunan mo 10 piso, i-market mo ng 20 pesos, kailangan mong patungan yan eh. Para kumita ka eh. Kaya na pag natulog yung pera mo, tulog yung puhunan mo. Another strategy na naman ang isipin mo. Kanya nga si Dolby, si Dance Marketing, Dolby. yung mga sikat na provider ng electronic dito, mga appliances and board na yung binibenta nila ngayon. Hindi na po sila gaano nagbebenta ng electronic components. Pero mangilan-ngilan meron pa rin. Yung mga common use appliances at common use components na lang yung binibili nila or minamarket nila. Okay? So may continuation tayo tomorrow kasi mag-e-end na yung time ninyo. Dapat naka-out na kayo. Kaya lang may kinuha kaming gamit at the same time nauna yung pag-fill up ng form.